Mr. At nung Chair, na-question I'll sila, interject, Mr. Chair. ay naayos ito dahil Mr. Chair, point pinaliktad, of order. nabaliktad ang... Mr. Chair. Move Wait, to allow suspend, me to Mr. finish. Chair. Your Move Honor. to suspend, Mr. Chair. Order. May we remind our resource person to display mutual respect among our colleagues. Ang standpoint ng taga-correct movement, pinakinggan ko, Mr. Chair, kahit ang haba ng sagot. Ebidensya na ang China po ay bukas doon sa pagkakaroon ng foreign participation doon sa sa kanilang public utilities. So ito po yung Comfort Delgro, isa po itong Singaporean company. Ako kasi dati akong nasa Singapore nagtatrabaho. Yun po, yung Tianhe Bus Station sa Guangzhou, sila pong may-ari niyan. At ganun din po sa ilang taxi services ng mga sa Beijing, Shanghai, Shenyang, Chengdu, Hengyang, Suzhou, Nanning, Nanjing, Jilin. Yung mga lugar na yan sa China ay may mga taxi services na ang pagmamayari ay galing sa isang Singaporean company, Comfort Delgro. Ngayon, gusto ko po sanang linawin din na ang issue kasi po talaga dito, itong mga bansa, flexible po sila. Yung iba sa kanila, kunyari ang mga Vietnam, Indonesia, sa kasagsagan noong COVID pandemic 2020, sila mismo ay nag-decide na maging mas bukas sa pagpasok ng foreign direct investors. Nung panahon na yon, nagbubukas po talaga sila dahil gusto nilang sulutin ang mga investors na nanggagaling sa China. No? Gusto nilang sulutin ang mga American at ibang mga kumpanya galing sa ibang bansa na nasa China na nagdadalawang isip dahil dun sa trade wars at saka dahil sa COVID, gusto nilang kunin ang mga kumpanyang yan pumunta sa kanilang lugar, sa Indonesia, sa Vietnam at sa ibang mga lugar. Kaya sila nagbukas. Pero ang ibang mga bansa rin, siyempre, siguro, feeling nila nag-overheat ang kanilang economy or whatever, for whatever reason, sila ay nagiging so-called more protectionist. Ang punto naman po dito ay ang kanilang ginagawa ay nasa legislation po lamang. Wala po kasi silang mga sagabal dun sa loob ng kanilang saligang batas na pumipigil sa kanilang pagbubukas o pagsasara. Yun po ang pinagkaiba. Dito sa Pilipinas, naka-hard code na po sa ating saligang batas ang pagiging sarado natin sa pagpasok ng foreign direct investors. So kung tayo mismo gusto nating maging mas bukas, wala tayong magagawa masyado. Magagawa siguro tayo ng konting circumventing legislation, pero itong circumventing legislation ito ay always subject to the possibility of question by the Supreme Court. Ang kanyang constitutionality pwedeng questionin, pwedeng mawalang bisa, di ba? Paminsan may nangyayari po na may mga kumpanya tulad ng FedEx na hindi naman talagang sakop sa pagiging public utilities. Supposedly, sila ay ordinaryong courier company, pero nagkaroon ng kumpanya na nagreklamo tungkol sa FedEx. Bakit yung kumpanya na yan ay pinahihintulutan na mag-operate sa Pilipinas bilang public utility, American-owned yung company na yan, majority-owned by Americans, ang FedEx. So nagkaroon po ng kaso ang FedEx at dahil doon napasok ngayon sa sa Court of Appeals. At dahil doon, nung ako'y nasa Singapore, talagang pinagtatawanan ng Pilipinas na bakit napakasarado natin. So yun po yung naging buzz dun sa Singapore na parang kaya umiiwas ang maraming mga kumpanya sa Pilipinas dahil takot sila na kahit siguro ngayon ay pinahihintulutan silang pumasok, baka bukas ay questionin ang kanilang legalidad at sasabihin unconstitutional daw sila dahil pala sila ay tinatawag na public utility daw. Ganon din po ang nangyari sa angkas. Angkas na hindi naman pala sila public utility, pero may nagsabi na public utility daw sila dahil transport operator daw sila. Hindi po sila transport operator. IT company po sila na gumagawa ng mobile app. Diba? Pero ang nangyari doon, kasi ang angkas ay founded by and majority owned dati ng isang Singaporean na babae, si Angeline Tam. Buti na lang, ang asawa ni Angeline Tam ay Pilipino, si George Royeca. Yeah, Mr. At Chair, nung na-question sila, ay naayos ito dahil pinaliktad, nabaliktad ang... Mr. Chair. Move Wait, to allow suspend, me to Mr. finish. Chair. Your Move Honor. to suspend, Mr. Chair. Order. Yes, Majority Leader. Mr. Chair, may we remind our resource person to display mutual respect among our colleagues.
Because if this is the way things are going, the majority leader might be forced to remove the resource person present Okay. in the plenary. Let that serve as a gentle reminder to our resource persons to please observe proper decorum as we are invited here in Congress to provide information and insight. And let's try not to incite any unnecessary emotions in the deliberations for the House resolution. Majority Leader. So, Mr. Chair, may we also request, with utmost respect, that our resource person briefly answer the question direct to the point so that we can have a more extensive and exhaustive deliberation. Mr. Chair, kaya din ako nag-intervene na kasi ang question ko Hold po on, straight hold to on. the point naman. Congressman Manuel, Yeah, one So, minute. Mr. Chair, hindi nasasagot yung Congressman tanong Manuel, ko. can I just act on the request of the Majority Leader? Then I will get to you. Yeah, pero hopefully, Mr. Chair, Yes, direct to the I will point. get to you. I will get to you. Yes, Majority Leader. So, Mr. Chair, allow me to reiterate our respectful request and polite request that a resource person limit their answers to approximately 3 to 4 minutes as the need arises so that we'll be able to exhaustively discuss the topic. I now move, Mr. Chair, that we again recognize the Honorable Raul Manuel for his additional questions. So, alam ko na, syempre, iba yung standpoint ng taga-correct movement. Pinakinggan ko, Mr. Chair, kahit ang haba ng sagot. Pero hindi pa rin nasagot yung tanong ko. Mr. Dumdum would like to also give his insights. Yeah, okay, Mr. Chair, as long as he will abide by the rules of decorum of this committee. Okay, just reminder. Thank you very much, Mr. Chair. So, Your Honor, I just wanted to address the issue of yung sanay magkakaroon ng dinedevelop na bagong businesses dito sa Pilipinas pag dumating yung mga foreign direct investors. So, meron pong nangyari doon sa Germany, long ago, sa Alemanya. Meron pong isang office ng IBM na ito'y American company, ang IBM. At meron silang headquarters na nandun sa Germany. At may mga ilang empleyado doon sa IBM sa Germany na meron silang natutunang bagong teknolohiya, bagong pamaraan ng paggagawa ng software. At doon sila sa loob ng IBM. At later on, naisip nilang gumawa ng sarili nilang kumpanya dahil doon sa mga natutunan nila sa loob ng IBM. Ang kumpanyang ito ay yung SAP. At ngayon po, itong SAP ay isa sa pinakamalaking software companies in the entire world. German company po siya, pero ang mga founders niya ay mga dating empleyado ng isang American company. So isa po itong ehemplo o halimbawa ng paano nagkataon na nakatulong ang isang foreign company, itong IBM, doon sa pagpapalaganap ng industriya doon or itong IT sector doon sa Germany, sa Alemanya. Pwede po yang mangyari dito sa atin at nangyayari po yan sa maraming ibang bansa katulad ng China. Ang China, yung mga Huawei, for example, yung mismo pinaka-chairman and CEO ng Huawei, sinabi niya na na-inspire siya dahil sa Apple na pumasok sa China. Ganun po ang pangyayari. Sana, ang unahin muna natin, ito ako para sa akin from a long-time OFW's point of view, unahin po muna natin na dumami ang mga trabaho para sa mga ordinaryong manggagawa at ordinaryong mga empleyado, ordinaryong mga taong namamasukan para kami po ay magkaroon ng trabaho at may matututunan kami. At hindi na namin kinakailangan maging OFW. Yun po sana. Tapos kung nagkaroon tayo ng magandang ecosystem, economic ecosystem, na maraming trabaho dito sa Pilipinas, both because of local companies and foreign companies, and usually kapag may foreign companies, may mga local companies na nagsusupply ng services or other items sa kanila. So, symbiotic relationship po yan. Sana po, mas gaganda yung overall economic system ng Pilipinas na hindi na tayo masyadong nagre-rely sa pagpapadala ng mga OFW. Yun sana ang mangyari. And then, byproduct na lang actually, byproduct after a few years, or after 10 or 20 years siguro, with so many companies, may mag-e-emerge na mga bagong kumpanya. Ganon din sa iba't ibang mga party, like sa Vietnam. Marami silang pinapasok na mga foreign car companies, and then eventually, dahil sa dami ng mga foreign car companies na nandun, na may maraming natutunan ang mga Vietnamese na mga engineers doon, nakapagbukas ang Vietnam ng kumpanyang tulad ng VinFast, their own local national car maker.
which was a result of yun nga, yung mga innovations or yung mga natutunan ng mga Vietnamese engineers sa pagtatrabaho nila doon sa mga foreign automakers na pumasok sa Vietnam. So, meron po talagang ganitong pangyayari kung pinapasok natin ang maraming foreign investors. Unang-una, yung pinaka-importante para sa akin bilang long-time OFW, yung job creation. Sana po yun ang unahin muna natin bago yung so-called national industrialization. Darating din tayo dyan. Ngayon, last but not the least, para dun po sa yung sinasabi ko kanina, gusto ko sana tapusin yun, yung importante po tanggalin po natin sa saligang batas itong mga sagabal o itong mga pumipigil sa pagbabago. Sa saligang batas kasi pag naandun nakasulat, wala tayong fleksibilidad. Hindi po tayo pwedeng maging more protectionist or more open. Ang nangyayari sa atin, nakapako tayo sa kung ano ang nakasulat sa loob ng saligang batas. Kung 60-40, 60-40 lang talaga yan. At hindi natin siya mababago na maging 50-50, o maging 70-30, or 30-70, or whatever. Hindi natin mababago yan dahil naka-encode na siya. Nakasulat na siya sa bato sa loob ng saligang batas. So, yun lang po. Maging flexible po tayo by putting all regulations and restrictions sa legislation na lang po, like what everyone else around the world does. Yun lang po. Thank you very much, Your Honor. Thank you, Mr. Dumdum. Yeah. I think that Mr. has Chair. been elaborated on earlier already. Yes, Yeah. Congressman Manuel, you may continue with Mr. your Chair, ayan, pwede naman palang interpellation. maging Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? Mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Atty. Ricky Tumutorgo, aka Insurrecto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang fake news at kasinungalingan.